Sa aking kapatid na pari, Father DJ, sa mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Merry Christmas po sa kanilang lahat. Merry Christmas! Pakibati ang ating mga katabi ng maligayang Pasko. Merry Christmas po. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Sino po rito ang Merry ang Christmas? Sino rito ang maligaya ang Pasko? Paano ba magiging maligaya ang Pasko natin? Magiging masaya ba ang Pasko natin kapag meron tayong bonus? Magiging masaya ba ang Pasko natin kung meron tayong 13-month pay? Magiging masaya ba ang Pasko natin kung meron tayong masarap na pagkain sa Noche Buena? Magiging masaya ba ang Pasko natin kung meron tayong mga bagong damit at sapatos? Ang pagiging masaya ba ng Pasko ay patungkol lang sa mga material na bagay? Ang sagot po ay hindi. Sapagkat ang Pasko ay patungkol kay Kristo Jesus. Ang Pasko ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos na sumasa atin. Sabi nga ng kasabihan, hay pag-ibig, kapag pumasok sa puso nino man, hahamakin ang lahat, maangkin ka lamang. At ganoon din po sa puso ng Diyos, hay pag-ibig, dahil minamahal tayo ng Diyos, kahit ang kanyang bugtong na anak ay handa niyang ibigay para sa atin, para iligtas tayo. Ang Pasko ay patungkol sa kaligtasan ng tao. Hindi lamang po ito patungkol sa mga material na bagay, bagkus ito ay patungkol sa biyaya, sa grasya ng Diyos, at ito ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus, na doon sa sabsaban ng isilang ang ating Panginoon, sa unang pagkakataon, ang Diyos nakakita sa pamagitan ng mata ng tao. Na sa unang pagkakataon, ang Diyos makakapagsalita sa pamagitan ng bibig ng tao. Na sa unang pagkakataon, ang Diyos makakadama sa pamagitan ng katawan ng tao. Kung naghahanap tayo ng katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, damhin natin ang ating mga sarili, sapagkat ito ang pinasok ng Diyos. Siya ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. At yun po ang Pasko, mga kapatid. Pangalawa, ang Pasko ay patungkol sa liwanag. Sa mundo na kung saan punong-puno ng kadiliman, sa mundo na kung saan napakaraming sigalot at problema at suliranin, subalit merong talang maliwanag, liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng ating gabi. Yun pala ang patungkol sa Kapaskuhan, mga kapatid, na sa kabila ng lahat ng ito, nagdiriwang tayo sapagkat merong pag-asa. At ang ating pag-asa ay sumilang sa atin ngayon. At ito ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Nang isilang si Kristo Jesus, narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon na sina Jose ay naglalakbay, nasa kadiliman ng gabi, kinakatok ang mga tahanan. May nagpatuloy ba? Wala. Miski isa. Ito yung hinihintay doon sa lumang tipan ng mga propeta. Ito yung hinihintay ng mga hari doon sa lumang tipan. Subalit nang dumating, tila baga ang mga tao ay nanahimik. Isinarado ang pintuan at ayaw patuloyin ang Mesiyas. Mga kapatid, ganun din ba ang mga puso natin ngayon? Sa araw ng Pasko, nandoon ang pagsilang ng ating Panginoon. At tawa merong pwesto, may lugar ang Panginoon sa ating mga puso, nang sa ganon siya ay maisilang sa atin. Sabi po sa ating ebanghelyo ngayon, ipinahayag ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga pastol. Sa mga pastol, doon unang ipinahayag ang mabuting balita. Yung mga anghel may daladalang mabuting balita at kanilang ipinahayag sa mga pastol. Marahil maitatanong natin, Father, sa dinami-dami ng mga tao sa Israel, bakit sa mga pastol? Bakit hindi sa mga saserdote, sa mga levita, doon sa mga makapangyarihan? Bakit hindi doon sa palasyo? Bakit doon sa mga pastol, sa mga ordinaryong tao, ipinahayag na isinilang ang Mesiyas? Bakit? Sapagkat ang mga pastol ay laging gising. Ang mga pastol ay laging mulat
ang mga pastol ay laging handa. Na sa gabi, kahit nasa kalaliman ng gabi, sila ay nagbabantay para doon sa kanilang mga tupa, para ito ay maging ligtas. At doon sa kanila ipinahayag ng anghel ang mabuting balita, na makikita nila ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Ito ang magiging palatandaan na isinilang ang Mesiyas. Lampin, tela, ordinaryong bagay, simpleng bagay, yun ang magiging katibayan na isinilang ang Diyos. Opo mga kapatid, sa buhay natin, kung minsan naghahanap tayo ng malalaking mga bagay, na kapag sinilang ang Panginoon, dapat may fireworks pa dyan, dapat may banda pa dyan. Subalit nang isilang ang Panginoon sa katahimikan, nang isilang ang Panginoon sa kababaan, nang isilang ang Panginoon doon sa sabsaban. Simpleng bagay, ordinaryong bagay. Kaya nga mga kapatid, sa sandali na hinahanap natin ang ating Panginoon, huwag nating hanapin sa malalaking bagay. Bagkus sa ordinaryong sandali ng buhay natin, nandoon ang ating Panginoon. Sana tularan po natin yung mga pastol na pagkatapos ng misang ito, dala-dala natin sa ating mga puso at kalooban ang mabuting balita at ipapahayag natin sa lahat na tunay nga na sumilang ang ating Panginoon. Ang Pasko ay patungkol din sa pamilya. Pamilya. Buo ang pamilya kapag Pasko. Subalit maraming mga pamilya sa panahon nga ito ang nawawasak, nasisira. Yung iba nasa ibang bansa at hindi kasama sa pagkain ng Noche Buena. At alam natin na sa panahon na ito, nandoon na tayo nagiging emosyonal. Sapagkat ang gusto natin, batid natin na ang pamilya natin ay buo at magkakasama sapagkat tayo sama-samang nagpapasalamat sa Diyos. Maraming dahilan kung bakit hindi nabubuo ang pamilya. Nandiyan yung paghihiwalay ng mag-asawa. Nandiyan din yung paghahanap buhay sa ibang bansa. Nandiyan din yung pagyao ng ating mga mahal sa buhay. Pero mga kapatid, sa kabila man ng lahat ng ating mga pinagdaraanan, tandaan natin si Jesus, ang pag-ibig ng Ama ay sumasa atin ngayon, sapagkat ngayon ay araw ng Kapaskuhan. Sana mga kapatid, ipagdiwang natin ang Paskong ito ng may galak sa ating mga puso at kalooban. At nawa, ipahayag natin sa tanan, tunay nga na isinilang ang Mesiyas na manunubos ng tanan. Amen.